sa Luke chapter 1. Luke chapter 1. Chapter 1. At kung kayo po'y nariyan ay muli natin pong basahin ito talatang 1, Luke chapter 1 and verse 18. Alright, the Bible says, and the child grew and was strong in spirit. Alright, si John the Baptist, kanina ay tao rin. Katulad natin pare-pareho. But he is strong in spirit. At tapusan ko natin po kanina umaga na ipahalaga po sa atin pare-pareho na tayo sa Kristo ay strong in spirit. At yun po talaga ang siyang kalooban ng Diyos sa atin pare-pareho. At yun ang prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ano yung kanyang panalangin? Sa ni Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 18, ano ang kanyang prayer? Para sa kanila, to be strengthened with might by His Spirit in what? In the inner man. Ano ibig sabihin? Okay, ang kanyang prayer ay, ang kanyang prayer ay maging what? Strong in spirit. Alright? Now, bakit mahalaga? At bakit natin kailangan na tayo ay strong in spirit? Ang dahilan? Ang dahilan? Hindi ko yung umaga, spiritual strength is essential. It is vital aspect of the Christian life. Kailangan natin po ito, mahalaga po ito, sa ganung paraan ay mayroon tayong kakayahan harapin ang mga pagsubok, itakwil ang mga tukso, dumating sa buhay natin, at higit natin, mapagtagumpay natin, magawa natin ang layo ng Diyos sa atin pare-pareho. Sapagat hindi mo magagawang makatumuhay victoriously bilang Kristiyano kung ikaw naman ay mahina spiritually. Ano yung sa English na? Amen? Amen? Now, remember, si Paul and Silas ay dinakip, kinalagkad, ginagupit, ikinadena sa bilangguan. Nakinig ka sa akin? Parinig mo? At sa mga oras na yun, naisigurado na physically sila ay mahina. Tama? Sapagat hinagupin, kinalagkad, at inilan ko, gutom. Pero sa kalaliman ng gabi, si Pablo magsasabi sa iba, umaawit ng papuri sa Diyos. Remember that? Amen? Umaawit ng papuri sa Diyos. Nananalangin. Okay, bakit? Paano din na nagawa yan? Paano din nagawa? Nasaan ang kanilang lakas? Now, yun ang nagpapakita ng mga, they are what? They are strong spiritually. They are strong spiritually. Okay. Walang complain, diba? Walang reklamo na makikita ka sa kanila. Yun ang buhay ng isang Kristiyano na strong spiritually. Okay? Now, at sabi ko kanina umaga, spiritual strength is not often shown in what you do. Yung kalakasan spiritual ay hindi nakikita lamang sa iyong mga ginagawa. Hindi sa pagkat nakikita mo yung hindi siya kapagkasan ay nagpapakita ng kanyang kalakasan spiritual. Sunod time, sabi natin kanina umaga, it is usually seen in what you don't do. Ano yung sabihin? In what you don't do. Kaya yung ating tatagay umaga, di ba? Things spiritually strong people don't do. Pakitakas ka ulit? Alright. Now, ano yung number 1 kayo umaga? Number 1, they don't feel sorry for themselves. Diba? Okay? Amen? They avoid self-pity. Okay? Iniiwasan nilang magkaroon ng habag o awak sa kanilang sarili anuman na kanilang pagdaanan. Liwanag ba?
bagkus sa lahat na nagkaroon sa kanilang buhay, meron o wala, nakikita nila mabuti ang Diyos. Amen? They affirm that God is what? God is good. Alright? And they are very thankful. Secondly, they don't give away their what? Pakilakas. Their power. Ano yung sabihin? They don't allow others to define their mood. Are you with me? They don't allow others to influence. Okay? To influence, okay? Negatively, alright, kung ano ang kanilang magiging damdamin o emosyon sa araw na yun. Hinahayaan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Madalas, okay? Hindi mo magagawa mabuhay ka victoriously everyday kung ugali mo lagi na manood at makinig ng mga balita araw-araw. Amen. Hindi po ba? No, tatandaan niyo po lagi, no? Okay? Alam natin, ano po, na, for example, no? Sa bawat mga, anong tawag doon? Yung mga headlines sa balita, sa bawat araw na may headlines, naligid, kung halos sa ilang linggo, lagi nyo lang binabalita, pinagpupukan, okay, maliwanag, meron silang ibig na iwasan mong isipin o pag-usapan. Naku niyo ibig sabihin? Naku niyo ibig sabihin? Amen? Alright. You see, anong tawag doon? Cyber yun eh. Alright? Itong mga giant media na ito, no? Talagang alam po nila, no? Ginagawa nila lahat, no? Para ito ang kailangang isipin ng mga tao ngayon. At ito ang kailangan maging damdamin ng mga tao ngayon. Kaya kapag lagi ng isip mo, at yun ang lagi mong bukong bibig, nagtakumpay sila sa iyo. But that, naman yung Christian, isn't people, believe me, but spiritually, strong people don't what? Don't give away their what? Their power. They don't allow others to what? To define their mood or to influence them negatively kung ano magiging buhay niya sa araw na yun. Are you with me? Amen? Kaya ano mang balita dumarating? Okay, wala akong time dyan. Okay, hindi ko gusto isipin yan. Ang isip ko ay nasa Calvary, Santa Cruz. Ang isip ko ay nasa Calvary, Lumba. Ang isip ko nasa Calvary, Angeles. At sa aking pamilya. Are you with me? Believe me, Christian. Be strong in the Lord. Amen? Be strong in the Lord. And in everything, give thanks. Amen? Umalang mga anak. Sa mundo ito, God is what? He is good. God is good. Okay? Be strong. And number 4, spiritually, strong Christian. Number 4 is what? Number 3, they don't focus on the things what? They don't control. Let's say, they don't worry. Hindi sila mabalisahin. Amen? Hindi sila mabalisahin. Hindi sila napabalisa or nag-aalala na mangyayari bukas. Bukas pa yun. Ang mahalaga din ngayon. Amen. Amen? Amen? Ang mahalaga yung ngayon. Pagsikapan mo ngayon na itong araw na ito ay maging very, very meaningful sa aming pamilya. Yung nakaraan, tapos na yun. Hindi ko naman babalik. Yung bukas pa yun. Baka nga mag-graduate na bukas eh. Ang mahalaga is what? Today. Amen? Be strong, Christian. Be strong. Be wise. Alright? Don't focus on the things na hindi mo hawak. Amen? Number 4, they don't worry about pleasing everyone. Amen? Alam niya na ang tungkulin niya is what? To please isa lang. Sino yun? God. Amen? Hindi siya mag-pleaser. Okay? Ang lagi niya pinagsisikapan is what? Ma-please ang Diyos sa kanyang buhay. Alright. Now, okay.
Okay, now Romans chapter 12 and verse 15. Romans 12 and verse 15. Kaya, okay, so kaya Christian, mali. Ang aking talaga sabat, are you spiritually strong? Okay? Alright. Matibay ka ba? Maratak ka ba? No? Sa iyong spiritual life? Now, Romans chapter 12 and verse number, Romans 12 and verse 15. Romans 12:15. Alright. Nakatala po ninyo? Sabay-sabay tayo. Ready? Basa. Rejoice with them that do rejoice, and with them that weep. Panginoon, patuloy mo po akong gabayan at bigyan ng salita sa aking bibig. Patuloy mo po akong gamitin, Panginoon, yung palakasin ang iyong mga tao. Dilisin, Panginoon Diyos, pasiglahin, palaguin ang pananampalataya, at bigyan po sila, Lord, ng tagumpay sa bawat araw. Ngayon, bukas, at sa mga darating pang mga panahon, habang kami po'y naghihintay sa iyo. Hinihiling ko, Lord, ang kapangyarihan at gawain ng iyong banal na Espiritu sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Bible says, makigala kayo sa nagagala. At makiiyak kayo kapag may umiiyak. Alright? Now, number 7. Okay? Number 7, no, na hindi ginagawa ng isang strong Christian is what? Number 7, they don't resent other people's success. Okay? Kaya tingnan mo, kung ikaw ay strong spiritually, tingnan mo, baka ikaw ay mahina spiritually. Kapag ba yung iyong tao na ayaw mo ay nakita mong nagtatagumpay, masaya ka ba o galit ka? Iintindihan mo sa natin? Okay. Wag sana mangyari na, mas magaling ako doon ng estudyante kami bobo lang yun. Bakit siya umaasenso? Ako, ito lang. Nagagalit ka. Pag ganun ka, mahina ka. Okay? Because spiritually, strong people, ano yung pagpito? They don't what? They don't present. Kung magtagumpay man yung kanyang kapwa na kanyang kilala. Alright? Pag sa kanyang tagumpay, natutuwa ka. Kapag sa'yo nabibigo, nasasaktan, masakit din para sa iyo. Maliwanag ba? Ng Christian. Amen? 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 Hindi nga tayo dapat mag-isip na sana mapahawak siya. Sana bumaksak siya. Then, di ba yung siya, kahit kagaling pa yun? At masama pa yun? Ayaw ng Diyos na meron tayong prayer na gano'n. Nabasa yung sabi ng Bible? Baka maawa siya, ibangon siya ng Panginoon at ikaw maging kawawa. Alright? Kasi ano ba? Spiritually, strong Christian, don't resent kung magtagumpay mo ng iba. Okay? Tignan mo kasi okay? Kasi kapag lagi kang nakapokus sa iba, lagi mong binabataya kung anong magiging buhay niya, kahit magtagumpay ka pa, nakikinig kayo? Kahit magtagumpay ka pa, hindi ka pa rin makukontento. Ano with me? If you are always focusing sa kapitbahay mo, lagi mong ikukumpara sarili mo sa kanya. Tama ba ako? Amen? Pag umangat ka at naiwanan mo siya, yayapang ka. Mas magaling ka. Tama ako? Pag naman ikay bumagsak at siya umangat, magsaself-pity ka. You see siya? Kaya, ang strong na people is what? Hindi nga kinukumpare yung kanyang sarili sa iba. Okay. Yung mga tao lagi nakabang sa kapitbahay, di ba? Kaya may mga lugar na ang tindahan, 20. Nagbukas ang tindahan naman, nagbubukas naman dito. Ang tinda ng iho yun, magtinda ng iho yun dito. Di ba? Amen? Ang
mga aquarium na rin. Amen? Nagsara, akala siya kung kasara nyo na. Alam mo na. Kala mabila na kabatis. Again, Christian, they don't present other people's success. Okay? Kasi kapag lagi nakapokus sa iba, ganun din, nakapokus sa iba, kahit kapag mo siya Kristiyano, maaaring ma-overlook mo yung gift ng Diyos sa iyo. Or ma-overlook mo yung talento, yung pagkatawag ng Diyos sa iyo. Huwag mo ikukumpara sa Diyos sa iyo. Amen? Iba yung panawagan sa iyo, iba yung gift mo, iba rin yung maaaring panawagan mo sa Kanya. Amen, Christian? Madalas, ilang beses kami na si Pastor Tan, siyempre, Pastor, galing ko yun, galing sa akin, galing ko sa kanya. Maraming pagkakataon na lagi kaming dalawa, di ba, kayo nakakailan na yun. Speaker ako, speaker din siya. Siyempre, nakakapaliit yun eh, kapastor ko yun eh. Mas maganda sa akin, mas magaling talaga yun. Talaga, honestly, talaga mismo, hirap talaga si Bala, ito naman. Kami dalawa na naman. Okay. Ako pa muna. Siya pa muna. Ako pa muna. Ako pa conclusion. Mas maganda sa akin yun. Doon ako natuto. Na kung ikukumpare ko sa rin, ito talagang makakapagin. Amen? Natutuhan ko na iba yung palawakan niya, iba yung pagkatawag ng Diyos sa kanya, iba yung pagkatawag ng Diyos sa akin. Okay? Amen? Now, merong gusto kang Diyos na ma-accomplish through Him. At meron din gusto ang Diyos na ma-accomplish sa church na banal through me. Nag-preach ako, ayaw sa gift ng Diyos sa akin. Mag-preach siya, ayaw sa gift ng Diyos sa kanya. So, spiritually strong people, they don't compare yung kanyang sarili sa iba. And they don't present other people kung sila man ay magtagumpay. Are you strong spiritually? Number 8. Proverbs 24 and verse 16. Proverbs 24 and verse 16. Talagang madalas talaga ay talagang kapag ikaw compare mo sa sarili mo, magkaroon ka ng ingay, magkaroon ka ng envy. Alright? But definitely, ang pulot ng Diyos sa akin sumat. Okay? Magalak ka sa nagagalak at umiyak ka sa umiiyak. Okay? Now, number 8. Number 8. Ano na kayo? Proverbs 24 and verse 16. Alright, nandiyan na po kayo. Ready? Basa. For a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Tagalog, sapagat ang taong matuwid, nabubuhat man siya 7 times, babangon pa rin siya 7 times. Sa English yun, di ba? Ngunit ang masama, okay, nabubuhat, ayaw nang bumangon. Okay po? Sa kasukunaan. Alright, alam mo ipakita? Pang-8. Spiritually strong Christian, number 4, they don't give up after the first failure. Kali mo yun? Hindi siya quitter. Hindi siya madaling sumuko. Alright? Hindi siya takbuhin. Hindi siya madaling mag-give up. Alright? Okay? Bakit? Anong sabi ng Bible? Bakit siya hindi nag-give up? Bumabagsak man siya? Okay, ano pinipakita? Ano pinipakita? Easy what? Easy what? Oh, a just man. Kita mo? A just man falleth 7 times and riseth up again. But the wicked
the wicked shall fall into mischief. Ayaw niyang mag-try again. Okay? Let me remind you, Christian, na lahat ng mga bagay na pinakikinabangan natin ngayon ay hindi po ito nagawa ng magkaminsan. Remember yung bumbilya? Sino yung inventor nun? Si Thomas Bantoy ba? Thomas Edison. Tapos yung istorya niya? Yung kanyang mali ay 900, kulang-kulang 1,000 na tapos ba yun? Pero hindi niya tinignan na failure. Maganda yung attitude niya, diba? Anong attitude niya? Okay, no, hindi ako nagkamali. Hindi fail because natutuhan ko yung siya 900 na hindi tama. Amen? Amen? Ang kailangan lang pala ay what? Hindi pala kailangan na ibang klaseng mitya. Kahit pala ng basahan, pwede mitya. Ang kailangan lang is walang hangin sa loob. Amen. Tapos hindi ba yan? Yung Wright brothers din, yung gumawa ng aeroplano. Kagad ba nakalipad? Kagad nakalipad? Hindi! May mga failure din. Pero sa bandang ulit, nakalipad na. Anyway, ipinakita lang na they are just man. You see? Anyway, spiritually, strong believer, don't give up after what? Mag-fail man siya. Alright? Huwag ka rin kakalimutan ako, success is not immediate. Tama? Hindi laging panalo. Amen? Hindi lahat ng gugustuhin mo mangyayari agad sa'yo. Amen? Arinig? Hindi lahat ng gusto mo mangyayari sa'yo. Okay? Alright. Pero kung ikaw yung tao, no, na kaunting mabigo, ang tingin mo ako sa sarili mo, wala kang kwenta, wala kang magagawa, nakapakita lang that you're not spiritually what? Mahina ka. Okay, because a strong Christian, a spiritually strong Christian, don't give up after failure. Amen. Amen? Nalagay yung verse, sabi nga sa Kawikaan pala, 7 times yun. Okay, they don't give up after what? 7 failures. Pedren? Okay na yun? Amen? Okay, ang naisulat na. Amen? What is written? Is written. Sabi ni Pilato. Kaya, don't quit. Don't give up. Amen? Amen, Kisha? Because, sabi natin, success is not immediate. Alright? And failure is always an obstacle na kailangan mong ma-overcome. By the grace of God, ma-overcome yan. Amen? 1 John chapter 5, di ba? 1 John chapter 5, verse 1 and number 4. Okay? Sa magitan ng pananampalataya. Okay? Magtatagumpay tayo. Okay? Okay, always remember, Christian, no? Promotion cometh from the Lord. Amen? Psalms chapter 75. Psalm chapter 75, 5 to 6. Five to 6. Alright, nandiyan na po kayo? Let's verse number 5. Lift not up your horn on high. Speak not with it, stinted. Huwag kang magpataas. Huwag kang mag-brag. Alright? Number 6, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Now, ano ang wala dito? Ano ang wala dito? Yung north. Bakit? Nasaan yung north? Di ba lagi nasa itaas? Ano ang pinapakita? Ang promotion nanggagaling lagi
siya rin ang nagbababa. Okay? Yes. Okay. Promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but, number 7, but what? But God is the judge. Okay? So don't give up. Don't give up. Ano man mga, don't give up. Alright? Don't quit. Okay? Number 9. Spiritually strong people. Ano yung number 7 natin? Spiritually strong people, don't want, number 7, they don't present other people success. Okay? So patunayan mo na ikaw ay strong. Amen, Christian? Amen? Amen? Alright, maaaring may mga tao na ayaw mo sa kanya, galit ka sa kanya, at pag nagtagumpay siya, tingnan mo, kung matutuwa ka, magagalit ka. Pag nagalit ka, mahina ka. Amen, Christian? Ay number 8 natin, they don't give up. They don't easily quit. Hindi sila magaling mag-quit. Alright? Ipinakikita nila na mayroong Diyos na nagbabangon sa kanila. Okay. Number 9. Spiritually strong people, number 9, they don't feel alone time. Okay? Number 9, they don't what? Alright, they don't feel alone time. Hindi sila takot mapag-isa. Maliwanag ba? Takot ka bang mapag-isa? Tingnan mo mabuti. Yung mga great men of God. Most of them, karamihan sa kanila, karamihan ng mga dakilang lalaki ng Diyos. Okay? Nung tawagin at bigyan ng komisyon ng Panginoon, okay, ito'y ang panawagan at komisyon ng Diyos ay dumating sa kanila sa panahon ng kanilang pag-iisa. Okay? The calling commission of those great men of God came in their what? Solitude. Alright? Hindi sa gitna ng karamihan. Dumating ang panawagan. Hindi rin sa oras na sila bibigay sa but in the time of their what? Solitude. Alright? In Genesis chapter 12, verse 1 to number 3, remember, si Abraham, nung siya tawag ng Diyos, nag-iisa lamang siya. Nakikinig ka sa akin? Amen? Even Jacob, you follow me? Even Jacob, hindi maggabi, malungkot siya, sapagkat nag-iisa siya at pagod na siya, sa pagod nakatulog siya sa isang building, nagsusuro siya. At doon sa kanyang pag-isa, sa kanyang paling dumating ang panawagan ng Diyos kay Jacob. Yung ang panawagan ng Diyos kay Abraham at kay Jacob dumating in their solitude. Are you with me? Amen? Yung promise ng Diyos kay Abraham, I will bless them that bless thee and curse them that curse thee. Dumating sa kanya, siya nag-iisa. Are you with me? Even Jacob. Sino pa? Moses. May kasama ba si Moses sa Exodus chapter 3? Nung tawagin siya ng Diyos upang kanyang inabas ang Israel sa Egypt, may kasama pa siya kung nag-iisa siya. Takas? Nag-iisa. Nung makita niya yung nagiliyab na puno. Remember that? Amen? You see? Kaya yes, Christian, a spiritually strong Christian don't feel alone time. Sino pa? Si Gideon. Remember Gideon? Nag-iisa siya. Tama? Amen? Nagbigay siya ng trigo nung magpakita sa kanyang angel. Remember that? Hindi niya nalaman ang angel yun, di ba? Ang sabi sa kanya, great man. Sabi niya, anong great man? Ako pinakabalik dito. Akala niya kung sino lang. Amen? No. Inuutosan kita, pamunuan mo ang Israel, laban sa mga Midian, sasamahan kita. Nung niya pagtanto, ang kanyang kaharap pala ay walang iba kundi si Jehovah God. Okay? Sino pa? Joshua, chapter 1. Remember that? Amen? Dumating ang panawagan kay Joshua, nag-iisa siya. Joshua,
Moses, my servant, is dead. No, Joshua, arise! Ikaw ang mamumuno ngayon. Ngayon hindi siya, sino pa? Si Daniel. Hindi ba't lahat ng vision ni Daniel tungkol sa mga ganap sa inaharap, nakita niya during his what? Solitude. Amen? Even Daniel. Remember that? Even Isaiah in chapter 6. Okay? Kaya nga, Christian, are you spiritually strong? Huh? Okay. Well, take a listen. Becoming spiritually strong requires you to take time out from busyness of daily life to get alone with God. Alright? Ibig ko nyo na, okay, upang maging spiritually strong na Kristiyano, no, kailangan mo talaga to take time out from the busyness of life to get alone with God. Get alone with God. In prayer, in God's Word, reading and meditating His Word. Amen? Get alone with God. Get alone with God. In Matthew 16, ang sabi Matthew 16? When thou prayest, enter into thy closet. Amen? Okay? To get alone with God. Kailangan mo yun. Tapos nalala ko yung kay C.D. Moody. Great man of God yun eh. Sa pagkilala siya, madalas, meron siya laging kagrupong kasama. Madalas, meron siya mga bisita sa bahay. Pero pag dumating na yung time, parang siya, sabi niya kayo, okay, gentlemen, kailangan na kayo mag-uwi yan. Alright? Kailangan na ako makipag-usap sa aking Panginoon. Good night. Alam niya, kailangan niya ito, to get alone with God. Hindi ubra na lagi kang maraming kasama. Hindi ubra na lagi kang may kagrupo. At magiging strong ka spiritually. Alright? Get along with God in prayer and in reading and meditating the Word of God. Number 10. Spiritually strong people, they don't feel the world owes them anything. Alam niyo ibig sabihin yan? Amen? Yung mga laging entitled sila, akala nila lagi may mga tao na kailangan sila na salurin, bigyan ito, bigyan ng ganito, bigyan ng ganito. Ang isang Kristiyano na strong spiritually, hindi niya inaari na kailangan siya lagi na bibigyan ng kung sino-sino. Hindi. Okay, alam niya, no one is entitled to anything. It must be earned. Amen. It must be earned. Now, the key is what? Be a faithful steward ng Panginoon. The key is what? Trust God's Word. The key is what? Okay? Don't focus. The key is what? Focus on your effort. Di makakaya. Amen? The Bible says, in all labor, there's what? There is profit. Okay? Number 11. Spiritually strong people don't expect immediate result. Pakilakas ka? Ipangalabang isa? Okay. Ito makikita mo ito. Okay? Kung ikaw ay strong spiritually,
Okay? Hindi ka madaling panghinaan ng loob. Hindi ka madaling magsawa kung mahirapan ka lang. Alright? Okay? Okay. Sabi ng Bible in Galatians 6 verse number 9, and let us not be weary in doing, for in due season, what? You shall reap if you faint not. Yes, Christian. Spiritually strong people don't expect immediate result. Amen? Walang tagumpay na nangyayari overnight. Amen, Christian? Amen? Ang Calvary, hindi agad umabot ng ganito. Hindi agad tayo nagkaanak ng ganyan. Alright? Naniwala ako na hindi pwedeng immediate. Hindi pwedeng overnight ay talaga ang gawain. Maliwanag ba? Amen? Amen? Yung nara, ano pa? Yung akasya malalaki na hindi mo halos kayang yapusin. Matatag, batiban. Tama? Pero hindi tumubo yun sa loob lamang ng 2 o 3 taon. It takes time, years. Are you with me? Amen? Kaya kita mo, hindi agad lumubuhan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yung overnight ang tubo, ano yun? Kabuti. Maliwanag ba? Isang pitik mo tumba. Amen, Christian? Kaya, yes, a spiritually strong people don't expect immediate result. Okay? Spiritually weak, yung mahina. Spiritually, madalas, they are impatient. Amen? Now, tayo Christian, ito yung aking conclusion, no? Now, spiritual strength is essential. Yes, for living victorious Christian life. Ulitin ko, hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano kung ikaw ay mahina naman spiritually. Again, spiritual strength is what? Essential. Vital. Kailangan. Alright? For living a victorious Christian life. And spiritual strength is what? It is cultivated through intimate relationship with God. Amen, Christian? Upang ikaw ay maging spiritual strong, anong kailangan? Anong kailangan? Number 1, pagkatapos, intimate relationship with God. Closeness to God. Ikaw ba, bilang Kristiyano, close ka ba sa Panginoon? Yung bang relasyon mo sa iyong Diyos ay intimate, strong, matamis? Amen, Christian? Ano ba? Pangalawa, anong kailangan? Regular prayer. Alright? Ang pagkakaroon ng intimate relationship with God needs what? Number 1 is what? Regular prayer. Hindi ka magkakaroon ng intimate na relasyon sa Diyos kung hindi ka naman mapanalanginin. Maliwanag ba? Luke 18:1, and his faith a parable unto them that men ought always to pray and not to faint. Maliwanag ba? Amen? Always to pray. Okay? At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat manalangin lagi at huwag nang lulupay-pay. Huwag kang tamad sa panalangin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Huwag kang sapagkat hindi agad dumating yung prayer meet, hihinto ka. Huwag. Alright? Amen, Christian? Amen? Ano sabi ng Bible? Ang isang strong Christian is what? They don't expect immediate. Maliwanag ba? Marunong siyang maghintay. Okay? Huwag man lumay-pay. Focus always to pray. And the Bible says also in the book of 1
5:15. Ano sabi doon? Pray without ceasing. Alright? Kaya nga, upang magkaroon ka ng intimate relationship with God, you need what? Regular prayer. Regular. Amen? Si David ay taong malapit sa Diyos. Tama? O ano sabi niya sa chapter 15 ng book of Psalms? Umaga, tanghali, gabi, ako'y tatawag sa iyo. Amen? At ugali niya every morning, every morning ay kaagad siya nananawagan sa kanyang Panginoon. Secondly, okay, reading and meditating the Word of God. Kailangan ito upang magkaroon ka ng intimate relationship with God. Now, let me remind you, Christian, hindi lahat ng Christian ay merong intimate na relasyon sa Diyos. Are you with me? Amen? Hindi lahat. Okay? Ngayon, kung ibig mo ng intimate relationship, anong kailangan? Regular pray. Anong pala mo kailangan? Reading and meditating the Word of God. Okay? Doon lumalakas ang iyong spiritual life. In Psalms chapter 1, verse number 3, ano ang sabi ng Bible? But his delight is in the law of the Lord. And in his law, that he meditate day and night. Day and night. Nagbubulay-bulay siya ng salita ng Panginoon. Sabi ko minsan, hindi every morning ay agad kong alam ang pag-pray ko. Madalas, kapag hindi ko pa alam ang pag-pray ko, binabasa ko muna yung Bible ko. At pag nabasa ko na, sasabihin ko, Lord, salamat. Sabi rito sa iyong salita, give us help from trouble, for vain is the help of man. Lord, totoo, Panginoon, walang kabuluhan ang tulong ng tao. Tulad, Lord, sabi mo, through God we shall do valiantly. For he it is that shall tread down our enemies. Sa pagitan mo, Lord, sa pagitan mo, makagagawa kami ng mga kamangha-mangha at dakilang gawa, Panginoon. Sa ganung paraan, namimeditate ko yung Bible, ginagagat, tsaka ko na nakakita yung mga ipag-pray ko. Kaya Christian, kailangan natin ng spiritual strength. Pero hindi ka magkakaroon ng spiritual strength kung hindi naman intimate ang iyong relasyon sa Diyos. Mahalaga, mag-close, very close ang relasyon mo sa Kanya. Alright? At para mangyari yan, anong kailangan? Number 1, regular prayer. Okay? Kaya tingnan mo yung prayer life mo ngayon. Regular ba? Ano yung pangalawang kailangan? Reading it what? Meditating the Word of God. Amen? Binabasa mo at binubulay-bulay mo yung kanyang salita. Maliwanag ba? Now, listen, huwag niyong kakalimutan, yung verse number 3 ay command. Yung verse number 4 and 5 ay promise niya. Kapag gagawin mo yung command niya sa 3. Yung ba namin? Ano yung command sa 3? Delight and meditate His word. Ano yung pangako niya? He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall what? Shall prosper. Hindi ka matutuyo. Ano man ang gagawin mo, may blessing ang Panginoon. Okay? Be prayerful. Ano pa? Read and meditate His word. Alright? Okay? You see? Number 3. Okay, number 4 is what? Number 3. Number 3 is what? Participation. Participation in the life of the church. Okay? Dito sa akin natin, ginihita ko ng 3 at binilugan ko isa ng participation. And then, ginihita ko lang in the life of the church. Are you with me? Amen? No, hindi sinabing
attendance, kundi what? Pakilabas, participation. Kasi marami nag-a-attend lang. Pero walang partisipasyon. Okay? So dahil doon, spiritually, ikaw makakapagsabi. Mahina ka rin, di ba? Amen? Ang ating pinag-uusapan is what? Becoming a what? Spiritually strong. Are you with me? Becoming what? Spiritually strong. Anong kailangan? Pangatlo, participation in the life of the church. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Essential. Practice. For what? Ha? Okay, para ma-develop ang iyong what? Yung spiritual life mo na maging strong. You see? Ang iba naman, membership lang. You see, prayer, Bible, and number is what? Participation. Nakikibahagi ka sa gawain ng Panginoon. Amen, sir? Amen? No, saan pa rin? Pag hindi ka naging strong spiritually, siguro hindi mo pwede sisihin. Dahil mga teacher kasi, ang dami natin gawain ngayon. Amen? Pwede kang Monday to hanggang Tuesday, andyan. Pwede ka sumama sa ukong, sa duha. Pwede ka sumama sa pila, amen siya. Pwede ka sumama sa gawain sa lumban. Amen? Amen? Pwede kang umuna na sa Angeles, doon ka na muna. Amen? Participation. Okay. May talento ka para lumapit ka kay Ate P. Amen? Amen? Alright. Gusto mong sumalubong sa mga dumarating kapag umaga? Lumapit ka kay Sister Raya. Sister Raya, bigyan mo ko ng trabaho. Sige, bukas bahay ka, may labahan doon. Amen? Participation. Amen? Mahalaga may gawain ka sa Panginoon. Okay? Mahalaga nakakapagpapilagod, bigyan mo ko na nalakas. Galing. Ibig kong magamit mo ba ako? Participation in the life of the church. It is essential. Alright? Para maging close ka sa Panginoon. Kasi ganun paraan ay lumakas ka, tumatag ka spiritually. And lastly is what? Ephesians 5:18. Nakalagas nga? Ephesians 5:18. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be what? But be filled with the Spirit. And listen, ano yung pangunan? Spirit-filled life. Essentially yan. Spirit-filled life. Okay? Buhay na puspos ng banal na Espiritu. Amen, sir? Amen? Lahat ng Christian, lahat ng saint. Okay, nung oras na yun ng salvation, agad na dumahan ang banal na Espiritu sa iyo. Pero ngayon, kung ibig mo, ng kalakasan, na dulot ng Espiritu, kung ibig mo ng intimate relationship with God, ito naman ang iyong kailangan. Hindi lamang ikaw ay tinatahan mo niyo puspos ng banal na Espiritu. Are we with? Amen? Kaya tonight, are you spiritually strong? Kung hindi mo masabi, ang tanong ko yan, okay, kamusta? Yes, saved ka, pero kamusta? Yung relasyon mo sa Diyos, intimate ba? Close ka ba sa Panginoon? Kung hindi, irong kailangan mo. Amen, isa? Amen? Prayer? Ano yung pangalawa? Reading and? Ano yung pangatlo? Ano yung pangapat? Yes. Be filled with the Holy Spirit. Kayo natin tumayo. Panginoon, muli ko pong ibinahagi sa iyong mga anak ang mensahe nito na alam ko po na kailangan namin lahat. Kailangan namin, Lord,
ng kalakasan espiritual.